Hello mga ka-update! Andito po kami ngayon sa Shangri-La EDSA para sa Rigasco Kitchen's Perfect Match by Coco Jules and Rigasco! At syempre, kasama ko po ang ating kabalaybay, Gandara! Hello po mga ka-update! Kumusta po kayo? At syempre, Diyosa, sobrang excited ang maligat na Batanggenya na masaksihan ang launching at contract signing ng Coco Jules! Yes! Marami tayong ichichika ngayong araw na ito. Sabi nga, Diyosa dito, kitchen's perfect match ang Coco Jules. Feeling ko, parang tayong dalawa. Perfect match! Perfect match! Kaya samahan nyo kami sa mga magaganap ngayong araw na ito. Let's go! At arin na nga mga ka-update dahil sabay na dumating ang Kitchen's Perfect Match na si Direk Coco Martin at si Julia Montes. So, arin na nga ho mga ka-update, nararamdaman ko na malapit na magsimula at malapit na magpakilig ang Coco Jules kasama ang Rigasco. Yes, at sa aking pagkakaalam hindi ako sure. Parang ito yata yung first time na magsasama ng Coco and Jules sa isang brand. Tunay? Sa Yes. endorsement? Yes! At yun ang ating alamin mamaya. At arin na nga, pagkatapos niya ng contract signing with the big boss and CEO ng Rigasco, ay dumako naman sila sa mga nakakaintriga at makukulit na Q&A. Kita-kita niya naman sa likod ko and live na live ang Coco Jules. So itong tanungan portion, Diyosa, ay hosted by Mama Oj and Mama Lo. Ano na raw ang latest update dito sa Singapore? Naku po, pasensya na kayo. Pero malapit na po. June 22. Kung medyo na-delay ng konti, nung nakita po namin siya, sabi nga namin, para pa kaming, may reason pala kung ba't kami nahinto ng konti. Kundi para makapagpahinga, makapag-recharge, at mas mabusisi namin yung proyekto. At nung ngayong ina-edit na namin, at nakita ko na po lahat ng mga kinunan namin, sobra akong happy at sobra akong proud na proud. Kasi sinigurado po ng buong team, lalo po ng ABS-CBN, na mas pinaganda pa namin siya kumpara sa probinsyano at sa Batang Quiapo. Kaya talaga pong yung ina-expect po ng mga tao, ibibigay po namin yung deserve ng lahat ng mga Pilipino. Na kung ano man yung paghihintay na naranasan nila after na Batang Quiapo, ito po sinisigurado po namin na magugustuhan ng lahat ng mga Pilipino na makapagbibigay ng saya at inspirasyon sa lahat ng mga tahanan. At grabe, ang dami ng taong nag-aabang sa teleseryeng ito. Nasigabo! June 22 na po yan ha, tandaan nyo. Nandito ngayon, sa lahat ng ating mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo. Of course, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa amin, sa ating mga media friends, mga vloggers, content creators, and influencers. Maraming salamat po. Sana po, supportahan niyo po ang Rigasco and we're just so happy po na makita po kayong lahat ngayon dito. At syempre po, gusto ko magpasalamat po muna sa aming boss, kay Sir Arnel, kay Miss Leslie, kay Sir Anson. Maraming salamat po. Kay Miss Annette, thank you so much po sa pagtitiwala at 3 taong pagmamahal niyo po sa amin. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng mga kasamahan ko, sa lahat ng mga shows ko, lalong-lalo na sa mga kasamahan ko dun sa Batang Quiapo. At ngayon po, para sa akin, napaka-special po itong araw na to kasi ito po ang unang pagsasama namin ni Julia sa isang endorsement, kaya napakahalaga at napaka-special po sa akin ito. Maraming salamat po sa pagtitiwala. Confirm mga ka-update, ito ang first time na magkasama ang Coco Jules sa isang endorsement. Ito na, kanina kasi nabanggit ni Coco, yung first time nila ni Julia Montes na magsama sa isang endorsement. Yes. Oo. So ito, itanong mo lang kay Nika Sabio ng Push. Julia, what made you say yes in joining Coco to be part of the Rigasco family? Actually, yung totoo po, backstory, kahit po sila, Coco pa lang po ang kasama ng Rigasco family. Talagang sumusuporta na ang Rigasco sa business namin sa food. So alam ko talaga kung paano ka dekalidad, talagang maganda yung quality ng ating produkto. At syempre masaya din ako dahil ngayon nga po, special tong araw na to dahil first endorsement namin together. Maalaga ang Rigasco family. So talagang happy ako na kasama sila sa kusina. Siyempre, di ba lagi tayo nagluluto sa mga mahal natin sa buhay, kay Coco. So dapat maganda yung ginagamit natin, di ba? Miss Julia, kung gagawa ka daw ng signature na Coco Jewel recipe gamit ang Rigasco, ano daw ito at bakit? Siguro gusto ko i-reinvent yung kare-kare. Kasi paborito ni Coco yung luto ni Lola na kare-kare. Yung kare-kare, matagal kasing lutuin, mabusisi.
So kailangan talagang pangmalakasan yung gamit mo doon. So yun yung sigurong gusto kong i-reinvent saka talagang sabihin signature ng Coco Blue. Saka dagdag ko lang kay Och, alam niyo yung totoo po, si Jules, mga 3-4 na culinary school na po ang pinasukan niya. Kasi talagang nag-aral siya eh. Ang pinakainano niya ngayon si Chef Reggie, ang mentor niya talaga. At ganoon na rin ang lola ko. Kaya talagang sabi ko nga, kung ba't sinasabi ko napaka-bless ko, kasi biruin nyo, kahit anong hirap ng trabaho pinagdadaanan ko everyday, pag uwi ko naman ng bahay, siya naman talaga nag-aalaga sa akin, na talagang siya yung nagluluto ng pagkain na kinakain ko. Mula breakfast hanggang sa pag-uwi ko, yun talaga yung kumbaga nilook forward ko na. Kahit anong hirap, pero pag uwi ko naman, nararamdaman ko naman yung pagmamahal at pag-aalaga sa akin. Sabi ko, okay lang. Total lalaki naman ako eh. Kaya yun sinare ko lang po na talagang sa totoo, si Julia po talaga nagluluto. Which is ako rin, dahil HRM graduate ako, kapag meron kaming break or wala ako trabaho, ako naman nagluluto para sa kanya. Pero yung mga simpleng Filipino food lang ang niluluto ko para sa bahay po namin. Yun lang. Direk, anong paborito mong niluluto para kay Miss Julia? Actually, hindi ko maintindihan. Ang pinakalagi yung nire-request sa akin, pares. Oo, simple lang naman. Kasi si Jules talaga yung magaling talaga sa magluto ng mga Filipino food sa yung mga Spanish food. Yung ang ano niya. kutsilyo mo rin. Magaling siya maglechon. Wow. Yun yung hindi alam ng tao. Pero puro Kutsilyo. paso naman ang inabot ko bago ko talaga natutunan siya o na perfect siya. Ano raw ang mas matimbang? Good food or quality time together? I think para sa akin pareho po eh. Hindi mo masasabing quality time lang eh. Kasi ito eh, lagi namin pinag-uusapan eh. Na parang sila na yata eh. Kasi talagang kinig namin na private yung relasyon namin. Kasi alam naman natin sa show business, di ba? Pag marami nang pumapasok, kung marami na nakikialam sa personal yung buhay, doon minsan nagkakaroon ng problema. Which is kami natutunan namin, sabi ko nga, sa haba ng proseso, ang pinaka-key, yung marespeto kami sa isa't isa. Kasi sabi ko nga, yung pagmamahal kasi minsan, pag bago kayo, matindi, di ba? Baga, bugso ng damdamin eh. Pero pag wala kayong respeto sa isa't isa, later on magpipade yun. Kami ngayon, sabi ko nga, yung respeto sa kayo pagsusuportahan ng isa't isa, yun yung pinaka-sikreto namin. Kaya yung pagmamahal namin, mas tumitindi. Na which is sinasabi ko nga, yung iba, pag bago, ang tindi ng pagmamahal sa isa't isa, pero pag tumatagal, nawawala. Kami baliktad. Habang tumatagal yung relationship namin, kasi mas nagmamature kami na nagmamature, mas na-appreciate namin lalo ang isa't isa. Which is ang naging pundasyon doon, yung respeto sa kayong pagsusuportahan. Kaya nga sabi ko, kung ano man minsan naiisip ni Jules, like kunyari nung naisip niya na gusto niya mag-business, support. Kasi basta kung ano yung naano niya, kung ako naman nag-business, siya naman nakasuporta sa akin. Kahit minsan nagla-live ako sa mga nandun siya, pinanonood niya ako. Sabi ko, ngayon, sa parte ng buhay ko, pag tinignan niyo po ako ngayon, halos yung may mga kaibigan ako. Pero wala ako yung barkada na makikita mo na nasa circle ko or gumigimik ako, lumalabas ako. Si Julia, lagi kong kasama sa kahit anong trabaho ko, sa lahat ng mga meetings ko. Kung meron ako shoot ng commercial, siya laging kasama. Kasi ang feeling ko, pag wala siya, parang ako napipilay eh. Kasi pag nandyan siya, hindi ko man nalagay ko sa isip ko na parang nagkakaroon ako ng extra lakas ng loob. Lalo na pag may mga tanong na ng mga English na ano ibig sabihin nun. Yun yung bali namin. Kaya sabi ko yung kahinaan ko, yun naman yung kalakasan niya. Kaya sabi ko nga, ngayon, doon ako proud na lalong-lalo na ngayon na nasa Sigabu kami, nasa isang proyekto kami. Bukod doon sa Sigabu, may gagawin pa kasi kami pelikula eh. May ginagawa kami ngayon na pelikula. And then plus ito pang Regasco. Kaya kanina sabi ko nga po, sobra-sobra talagang biyaya yung binibigay sa amin ng Panginoon. Kaya maraming salamat. Nakakakilig. Oo. Oo. Speaking of naman. kilig, Nay. Oh. Ayan, next question mo. O ito na nga, mula kay Kate Adahar ng Random Republica. Kung ang Regasco ang fuel to the fire para makapagluto sa maraming tahanan, ano naman ang fuel that keeps the fire burning sa relationship ninyo? Ano mga bagay ang nagpapa-excite pa sa relationship daw ninyo? Honestly ngayon, itong mga negosyo pinapasok namin. Kasi ito yung nagiging pundasyon ng namin ng future namin at ng family namin eh. Kasi sabi ko nga, tapos na rin kami doon sa mga yung pagbaguhan kayo, di ba wala kayong nakikita kung hindi kilig, masasayang Ngayon, every time na may pinupuntahan kami, bukod sa napag-uusapan, ina-appreciate namin ang isang lugar, nag-iisip kami, ano kaya pwede natin itayong negosyo? Ano kaya pwede makatulong doon sa parang sa future natin? Kaya ngayon, katulad ngayon sa production namin, sa CCM Films, siya talaga, ganun talaga yung key
Kaya masabi ko, ako sa creative, siya sa finances. Which is lahat ng bagay talaga ngayon, yun yung dynamics namin eh, na dapat yung mahal mo sa buhay, yun din yung katuwang mo sa lahat ng aspeto na ginagawa mo ngayon. Which is sa trabaho ko, yun yung mas nagpapalalim ng pagmamahalan namin ngayon. Kasi nga, magkatuwang kami sa lahat. Bilang mga taong abala daw po sa trabaho at sa buhay, gaano daw po kahalaga sa inyo ang isang safe at maasang LPG sa bawat tahanan? Napaka-importante po niyan kasi lalo na po kami sa trabaho namin. Halos maghapon, di ba po, wala kami sa trabaho. Na-check lang namin ang aming tahanan through CCTV. Kasi kung ano nangyari, di ba, checkin mo yan kung safe ba, kung whatever, kung ano ba nangyari sa ano. Siyempre, honestly, alam naman natin itong mga Pilipino, marami ng mga insidente, di ba, na minsan nga, may nagluluto, sumisingaw, biglang sumabog, nagkaroon ng problema sa bahay, nagkaroon ng sunog. Ako naman, sabi ko nga, doon naman ako mapaproud sa Regasco. Dahil talaga sinigurado nila ang kaligtasan ng lahat ng mga Pilipino. Kasi sabi ko nga, hindi lang doon sa sinigurado lang tama ang timbang, kundi yung seguridad ng ating mga pamilya. Kasi, di ba, marami tayong nakikita. Sabi nga nila, pag nakikita natin, uy, bakit doon, sobrang mura. Pero sabi nga nila, di ba kasabihan nga natin, minsan, kung ano yung binayaran mo, yun yung makukuha mo. Kasi dito, sabi ko nga, tinataas natin yung antas o yung seguridad ng ating produkto o ng ating LPG. Kasi nga, ang inano natin yung security. Kasi sabi ko nga, yun yung kung bakit nga tayo may CCTV di ba? Kasi sinisigurado natin na ligtas yung pamilya natin Which is kahit sa pagluluto o sa pag-ano. Kasi minsan, kadalasan sa bahay, di ba minsan magluluto ka. Minsan naiiwan mo, lilingat ka ng konti, pala may singaw na pala yung LPG mo. Kaya sabi ko nga, natutuwa ako dahil sabi ko, proud ako sa Regasco, sa ini-endorse ko dahil alam ko nang iniisip nila ay yung mga tao, hindi lang yung negosyo. Bakit espesyal ang Regasco endorsement for for you both? And what does perfect match really mean to you when it comes to choosing the right brand, the right project, and the right partner for a campaign? Ba't ganun kayo kamitikuloso sa pagpili ng i-endorse? Kasi coach, hindi yung kami ngayon, yung kung nasan man kami ngayon, hindi naman namin to nakuha sa isang pilik lang. Hindi naman kami sumali sa isang reality and then after that nanalo and then nandito na kami. Pinaghirapan namin to. Lalong-lalo na ako, yung nagsimula ako sa lahat sa indie films. Alam naman ng karamihan sa atin yung history ko. Talagang ginapang ko. From indie films, napasok ako sa television, from talent, extra, support, kontrabida, and then after that, nabigyan ako ng break. Sabi ko, lagi kong pinag-iisipan na parang ang isang bagay kasi, lalo na kami napaka-importante po para sa amin, na parang kung anong bagay na ini-endorse namin, yun kasi ang pinagkakatiwalaan ng mga tao. Kaya nga kami kinuha endorser. Kaya nga kami, kasi, kumbaga, pag nasira ang produktong yun, kagaya po sabi ko kanina, masisira rin ang lahat ng mga pinaghirapan namin. Kaya nandito kami ngayon sa inyong harapan dahil ganun kami ka-proud. Lalo na ako, 3 years na ako. Kasi kunyari, kung halimbawa may nakita akong mali o pangit sa sistema o sa produktong in-endorse ko, in 1 year, I'm sure aalisin na ako ng manager ko dito. Pag-uusapan na namin yun na sayang yung pinaghirapan natin sa mahabang taon, makakasira sa natin. Kasi ang makikita dyan yung pangalan mo. Yun po. Kaya sabi ko nga, yung tiwala na ngayon nandito kami sa harapan ninyo, ibig sabihin, ganun po kami ka-proud sa Regasco. Kaya po namin to ini-endorse. Wala bang lugar ang pagpasok sa politika kay Coco? Wala po. Okay. Bilis Dito yung tagabantay Maraming, honestly, Coach, ano na naman to? Matagal na yan. Almost every, pag may election, lagi ako tatanungin dyan. Paulit-ulit na masiran ko. Sabi ko, honestly, wala akong interest. Kasi nakikita ko kung gaano kahirap. Diba? Hindi ko sinasabing, meron naman tayo talaga na matitinong politician. Pero napakahirap ng sitwasyon. Kasi kunyari po ngayon sa sitwasyon kong ganun, kung nakakatulong naman ako kahit konti sa ating mga kapwa Pilipino, kahit sa sarili kong pamamaraan, okay na ako dun. Kesa ang gawin ko is, yung sarili ko dun, and then after that, syempre, iba-iba ang intention sa'yo ng tao Depende kung ma-appreciate nila yung ginagawa mo o sisirain ka nila. Kaya sabi ko nga, mas better na to na tahimik na lang kami, bilang partner, and then tahimik na lang din ako sa trabaho ko. At least, sabi ko, sa simpleng pamamaraan, mas makakatulong tayo sa maraming mga Pilipino. Alam niyo, meron ako isang na isi-share sa inyo. Ito, one time, Coach, may kumukuha sa akin isang
para mag-endorse. Pero hindi siya akma sa aking pananaw o prinsipyo sa buhay. Kasi sabi ko nga, kasi pag every time nagsasalita ako sa mga tao, pag nabibigyan ako ng pagkakataon, lagi ko sinasabi is yung hard work. Kasi doon ako nagsimula eh. Isang araw, may kumukuha talaga sa akin na gusto ako mag-endorse ng isang gambling. Ano. Sabi ko, hindi ako magsasalita tungkol dyan, pero hindi ko kasi pananaw sa buhay yan. Kasi sabi ko, nagsimula ako sa pinakamababa hanggang umabot ako dito. Hindi ko inaano ang buhay ko sa swerte o sa sugal na baka jumakpat o ano. Kasi para sa akin, na lahat ng pinaghirapan mo, alam mo kung paano mo siya pahahalagahan. Tinanggihan ko yung isang nag-aalok sa akin na endorsement. And then after that, binalikan ako. Hindi ko akalain sa talagang buhay ko na o-opera na ako ng ganong kalaking halaga. Alam nyo, tapos after that, nung diniscuss namin yan ni Jules and then may manager na gano'n, sabi namin gano'n, aanin natin ganito kalaking halaga, pero kung ano naman yung masisirang buhay ng mga tao. Hindi ko sinasabing against ako. Ang sinasabi ko lang to, personal opinion ko to. Kasi sabi ko nga, marami kasi ako nakita na naging hobby, naging ganyan, then after that, masira yung buhay. Parang hindi ko yata kaya yun. Kasi sabi ko, kung ano man meron na lang tayo, kung ano man meron na lang ako, okay na yun. Kaysa maghahangad pa ako ng sobra-sobra, and then after that, alam ko naman marami akong masisirang mga tao. Yes. Kaya ako kinukwento to kasi sabi ko nga, hindi porkit may nagbigay sa akin ng trabaho, nag-alok sa akin ng trabaho, ginagrab ko agad. Kasi sabi ko, mahaba na rin yung pinaghirapan ko eh. Kailangan mas maprotektahan ko yung pangalan ko. Yung dignidad na pinangahawakan natin ngayon. Kasi sabi ko, yun yung pinagkakatiwalaan sa akin ng mga tao eh. At yun ang ngayon na, yun ang ayokong masisira. Kaya kahit sa mga boss ko, sabi ko nga, yung salita ko, yung laway ko, pwede mong isang lang. Yun lang po. Nothing against doon sa mga artista nag-endorse. Ay, hindi po. Kasi may kanya-kanya tayong kanya-kanya tayong Paniniwala. buhay, kanya-kanya tayong paniniwala. Ako kinukwento ko, sinishare ko lang po yung karanasan ko. Kaya ko yun yun. Hindi po ako. Habang lumalaki po yung Regasco at lumalawak po yung kanilang network nationwide, ano pa po mga exciting plans or initiatives po na malulook forward ng mga consumers after po nitong major partnership launch na ito? Ayan. Actually, iikot po talaga kami. Iikot kami sa buong bansa. Kasi sabi ko nga, marami pang mga lugar na, syempre sabi ko nga na gustong maabot ng Regasco, mapakilala sa kanila. Kasi sabi ko nga, hindi lang naman ito isang negosyo eh. Kung hindi ang iniisip natin, ano yung tamang kalidad na maibibigay natin sa mga tao. Kailangan mapakilala natin to eh. Kami, ang buong team ng Regasco, iikot kami sa buong Pilipinas para makita, makilala ang lahat ng mga Pilipino at mapakilala rin namin ang Regasco sa kanila. Hands-on din daw po ba siya sa CCM? Ako po. Noong una, lahat ng problema ng production ko, ako lang. Ako lang nag-absorb, kwento lang ako sa kanya. Siyempre sabi ko nga gano'n, hindi ko kakayanin talaga mag-isa. Kaya nung pinasa ko si Jules ngayon, siya lahat actually mas marami siyang trabaho sa akin. Kasi lahat ng finances, siya nagbabayad ng ganito, siya nag-check ng lahat ng ganyan. Na pag inano namin, mas marami din siyang trabaho sa akin. Kasi ako ngayon, nasa creative lang ako eh. Ako nagka-casting, ako nagbibigay ng kwento, ako nagpapatakbo ng production, pero yung mga babayarin, kasi yan ang pinakasakit sa ulo. Diba? Yan yung mga problema sa mga isang production o sa isang negosyo eh. Yun po. Tapos na nga ang interview ng Coco Jules. Josa, ano pinaka-favorite part mo doon sa mga interview, sa mga narinig mo kanina, mga revelasyon, mga nakakakilig moments? Ang revelasyon na gusto ko Ay, ay ano? magkakaroon siya ng pelikula. Oh, yun agad At sana masama tayo doon. Doon tunay, sana. Yes, Sana ikaw. naman. Anong gusto mo doon? Ako, favorite part ko doon, Josa, nalaman ko na si Miss Julia Montes pala ay sobrang passionate when it comes to cooking. Siyempre, love na love niya na ipagluto si Coco. Tapos ito pala si Coco, magaling daw magluto ng lechon. Yes, tama ka dyan. Yes, at isa pa, ang favorite na sangkap ng kanilang pagmamahalan ay respetuhan at pagsusuportahan. Di ba? Nakakatuwa. Kaya tumagal lang ganun ang kanilang relasyon. Yes, at syempre kasama nila ang Regasco. Regasco. Kaya naman talaga sila ang Kitchen's Perfect, Match! Ayan muli po, ito po si Josa Poco. At ito po si Gandara, ang malikat na Batangganya. Nag-update!